itong customer ID card ng account ng mga Corona at yung nanalo dito sa PS Bank, nanalo sila ng 1 million noong March 2008 at yung mga bank statements noong March 2008 at yung iba pang mga money market placements at dollar accounts. Dito naman sa BPI, inatasan ito na i-produce itong original certified true copy ng mga bank statements sa mga Corona hanggang 2011. At itong pag-i-issue na ito, kailangan dahil nagbigay ng basehan, it should have clear and unequivocal proof na they may be identified and should be closely related to the filing of the SAL-N of the Chief Justice from 2002 hanggang 2010. So nakikita nga natin na kahit na pinayagan ang pag-file or ang pagkuha ng mga subpina mula sa PS Bank at sa Bank of the Philippine Islands, may mga limitasyon na ibinahagi ang majority floor leader sa isang majority vote daw na nagawa ng Senate. And sinabi nila na dapat as a general rule, non-disclosure is very important at this case. At na-cite nga po niya ang mga importanteng mga parameters na meron. Gaya nga rin sinabi natin, di ba, that it must be relevant and material to the case and identified properly. Dapat prima facie evidence po ito. At syempre, para payagan din ng korte na makikita natin na it was produced of them. At para naman kasi hindi magpanik yung ibang mga kababayan natin dahil nga pinayagan itong pagsabpina ng bank account sa mga Corona. At base kasi dito sa RA 1405 o yung Anti-Money Laundering Act, maaring i-disclose itong certain bank accounts for certain reasons. Kasama na dyan dito sa mga kaso ng impeachment, no? At sinabi din nila na dito sa foreign currency naman, maari lamang kasi ito under the law, no? Maari lamang itong i-disclose upon written permission of the account holder. However, they pointed out dahil nga ang Supreme Court naman nirelax itong provision na ito dito sa ilang mga kaso kagaya itong Ejercito versus Sandigan Bayan at China Banking Corporation versus Court of Appeals, pati itong Salvacion versus Central Bank of the Philippines, kaya pinayagan nila pati yung pagsusupina ng dollar accounts ng mga Corona. So nakita natin, pati yung mga dahilan para payagan na ilabas o masabpina ang ibang bank accounts ay kapag ito ay pinermit ng the person on trial. Pangalawa, sa proseso nga ng impeachment, gaya ng nabanggit natin, kapag may bribery or dereliction of duty, at syempre kapag may litigation, at doon din kung it falls under any stipulations from the Anti-Money Laundering Act. Pero subalit, nakita natin na kahit na may ruling na po ang Senado, syempre gusto pa rin i-reconsider o ipa-reconsider ng depensa itong pangyayaring to, given that sinasabi nila kahit nga daw po ang Ejercito versus Sandigan Bayan na case ay criminal in nature sapagkat plunder ang kasong final po sa presidente. Makikita nga natin ngayon, puntahan natin ang prosecution sa kanilang press briefing. Congressman Marinas, just on the point on the law firms at saka yung lawyers representing. Marinas, further sayeth none. Di ba ganun yun? Well, I rose on the floor because yung manifestation ni Justice Cuevas that I thought it was an innocuous motion of entry of appearances of private prosecutors who have been volunteering. At sinabi naman niya na baka hindi na magkasya yung 10 milyon na ginugugol ng House of Representatives. These are our money, sabi niya ganon, na hindi naman tama yon. At ako matagal ko na nakikita at matagal ko na nga pinupuna na si Ginoong Corona medyo hindi maganda yung tinatanggap niya na libre yung mga abogado na yon dahil galing sa malalaking law firms itong mga ito And itong mga law firms na ito, may mga pending cases ito sa mga Supreme Court, in all courts. And unfortunately, si Chief Justice Corona has played it up na this is an attack against the judiciary. Itong mga law firms na ito, itong mga abogado na pro bono daw, totoong libre, bawal po yan sa batas
under the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees, bawal ang tumanggap ng regalo by reason of your office. Ito ba ito po magbibigay ng libreng serbisyo sa walang perang tao? Gusto ko malaman. If they have given pro bono services to litigants na ang dami po dyan, walang mga abogado po ito po, Chief Justice, kayang-kaya niyang dependahan ang sarili na ako po sa dami ng kaso ko. Ako mismo nagtatanggol sa sarili ko. Hindi pa ako Chief Justice. Ngayon po, nakikita namin, gumagalang naman po, mga kaibigan ko po yan. Sina Justice Cuevas, talagang idolo ko po yan. Tinitingal ako, pero yung parang sinasabi po nila na gumagastos kami ng pera ng gobyerno para dito, hindi naman po tama. Ang ginagastosan lang po namin, ang pagkaalam ko, yung mga operations. Pero para sa lawyers, mga lawyers ko po kasama, katulad ko rin po na, siyempre, puro bar-top notchers po yan may number 1 sa bar, may ganyan. Ni Kusing, wala akong binibigay sa kanila. Puro libre po yan. So that's why I stated there that under my oath as a public officer, I will categorically state na wala kaming binabayaran doon sa mga lawyers namin. So, sabi nga, he who lives in a grass house should be the last to throw the stone, di ba? Binabato kami So, mahirap naman na hindi na, ayoko na nga sana magsalita dyan kaya lang, minsan hindi ko mapigilan yung bunganga ko Pasensya na kayo, ang dami ko na nasabi. Mr. Chairman, siguro maliwalang naman, narinig nyo naman sabi ni Senate President that will have to be the subject of another investigation by the appropriate investigation agency dahil bawal po yan Bawal yan dahil makukompromise po. Lalaking law offices po ng mga ito Ngayon, baka lalong lalaki yung mga charges namin na yung unnecessary entanglement sa mga ganyan-ganyan. Baka mamaya, dadami na naman ng simpleng sulat lang dyan, babaliktad na naman So, yan po mga punto dyan. Kaya, dapat po, tingnan natin mabuti yan. Okay. Congressman, Thank you. Sir, Johnny Bañez po from DCMM. Yung binabanggit na outside po ng Senate Trial Court na investigation, ibig sabihin sa House, sir, ipupush nyo yung pag-imbestiga kung pro bono nga po ba o hindi? Hindi naman sa House yun. Hindi na. Yung appropriate agencies na yun, bahala na ang, hindi naman in aid of legislation na yun pwede lang gawin ng DOJ yun o ombudsman. Kung meron, but of course, sa ibang usapin na yun. Titignan nila, magkano ba, alam naman natin sa tingin ninyo, magkano kaya ang value. Kasi bawal yan Doon sa, kung pwede kong kunin yung mga notes ko, nandun yan. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At saka na yung, alam niyo, ready ako palagi. Nandito po yan. Dahil matagal ko nung, ito po yung 6713, receiving gifts na masyado malaki po. Ito po, solicitation or acceptance of gifts. Public officials and employees shall not solicit, yung humingi ka, or accept, or tumatanggap ka, directly or indirectly, any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or demanda siya. Inaalis siya ngayon na pinapanagot siya ng House of Representatives, ng taong bayan. Dahil po sa pagkakasala niya, na-impeach na nga po. Official duties niya, dapat po naman dito, ang tingin ko lang, si Chief Justice, kung magbibigay yung mga napakalaking law firm na yan, wag na, delikadesa po, wag na kayong magbibigay ng libre sa akin dahil baka ito ma-misinterpret. Biro mo, yung mga lawyers na po yan po, kung pumunta sa mga husgado yan uy, ito yung abogado ni Chief. Di lahat po yan Siyempre, nandun na po yung undue influence. Yun po ang ayaw ng batas na dahil sa katatanggap mo ng regalo sa mga taong hindi mo dapat, lalo na ito. Ang Supreme Court kasi ang nagre-regulate po ng practice of law. Yung House of Representatives, hindi naman kami nagre-regulate ng practice of law. So, any officer whose job is to regulate a certain business or entity should not have an entanglement with that entity. Katulad po nito, mga law firms ito, yung practice of law.
Diyan nga sila saan ba nagpa-practice naman, kundi sa Judikatura po. So dapat pinag-iisipan po yung pagtanggap ng ganun na napakalaking halaga. Sir, follow-up, bakit ngayon lang daw po kayo narinig? Dahil nung umpisa, medyo kulang yata sa tiwala sa akin itong mga kasama ko. Kung gusto ko magsalita, wag na, ganon silang ganon. Kaya minsan, ang hirap nga magsalita dahil biro mo, ang gagaling ng mga kaharap mo. Tapos ang dami pa doon. Nung gusto ko magsalita, wag na, sa amin lang. Kaya sabi ko, bahala na kayo dyan. Kaya umalis na ako. Pero kanina, hindi naman nila ako napigilan. Tumayo na ako. Hindi, pinagbigyan ako na dyan. Sige, sabi niya. Kaya, yun. Pangako ko sa'yo, pag hindi ako makakatulong, hindi ako magsasalita. Kaya pag nagsalita ako, siguro makakatulong na ako doon. Nung nakita ko kanina, nung nakita kong gusto sumagot ni Congressman Fariñas, binigay ko na kaagad ang Pero podium. okay na ako, Ang nakaboundary na ako for the whole trial. Tama na yun. Kasusunod naman. Hindi, tsaka tulad ng John, no? Yung basukan, nire-reserva natin yan eh. Kaya, muna, darating yung panahon para dyan. Siguro, masama ako dun sa siguro mga yung sinasabi din masama ako yung sinasabi din ni Congressman Fariñas repeatedly, kung maalala po ninyo Congressman Fariñas, he was the first one who noticed that fact, no? Sabi nga ni Congressman Fariñas is that even based on readings on the Clinton impeachment, sa pag-aaral niya noon, is kahit yung if you want to continue, Apo Rudy, na he had to hire, no? The President Clinton had to hire the top-notch law firms to be able to represent him and paid. In fact, nakadeclare yun sa kanyang cost of expenses all throughout that he had to keep on paying them over the next 3 years of his presidency, if only to be able to show that we have to be independent, we have to be able to show that we're not getting free favors. Because as what Kong Rudy has been saying, it is absolutely prohibited to get free services. I don't think you have to look far. Nasabi na po ni Congressman Fariñas, yung mga abogadong natin na andito. These are from the biggest law firms of Romulo Mabanta, Sigyon Reyna, yung Esguerra Law Office. Malalaking law offices po ito na siguro the challenge also here is for them to reveal their pending cases before the Supreme Court. The Chief Justice is accused of lacking in independence. In fact, that is a ground that's going to be handled by Congressman Fariñas, ang Article 3. Importante, let's lay the cards on the table. Tinitingnan po nila ang mga kongresista. Kasali ba ako sa Article 3? Kayo naman Hindi, kasama ka sa lahat, Apo, no? As deputy lead. Pero ang sinasabi po na natin, cheerer niyo sa lahat ng article. then sinasabi lang po natin is the members of Congress we are being sidetracked by raising issues about the members of Congress, na bakit may ganito. Na I think nandito rin si Congressman Neil Tupas to be able to answer that malicious allegation that's been ongoing. But they've been throwing all of that, no? They've been saying that let's stick to the issue. Pero sila yung unang nagtatapon ng mga personal attacks against the members of the prosecution. Ito naman is, sabi nga ni Congressman Fariñas, delikadesa. Let's reveal to the public what are the pending cases of these big law offices that are representing for free pro bono ni Chief Justice para malaman din ng publiko at ng mga kalaban nila sa mga kasong yon if the decision can be fair at magkakaroon pa tayo ng fair decisions knowing fully that these clients whose cases are pending before the court are now being represented by the same law offices for free. Ibig ba sabihin nito, walang utang na loob? Baka naman umira lang utang na loob dyan. Yan po ang takot namin, which is exactly the point that